Karamihan sa taong bayan naniniwala walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hinahanap ng taong bayan may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Trabaho kong manghambalos, ipahiya mga makakapalang mukha. Nakakabinging katahimikan sa isyong ito ng ombudsman, pero may magagawa tayo. May magagawa ang programang ito. Hindi pa epal. Antayin niyo matapos ang segment na ito. Ayun. So, yung ginawa niya, nakatukoy siya sa kanyang pansariling pag-iimbestiga. Meron daw siyang nakita sa ganitong lugar, sa ganitong, siguro mga mangilan-ngilan yun. Pero hindi yun ang kabuuan. Hindi yun ang listahan. Nagtagumpay lamang siya dun sa may mga optics, may mga litrato. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi. Ngayon po ay hindi hating gabi, araw po ngayon. Naimbagaal daw kada kayo amin mga kakabsat ng mga Ilocano. Agyaman akman na awan labas na. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Napakinggan po ninyo ang mukhang pasaring at balitaktakan po nitong si Senator Marcolita at ito nga pong si Bentol po na ang kapatid naman po niya ay dalawang mga senador na kasama rin po ni Senator Marcolita dyan nga po sa Senado. At ngayon, mukhang bumibira po itong si Bentol po at mukhang nagpapaipal. At sabi nga dito ni Senator Marcolita, baka yun ang sinasabi na ipal nung nakasalamin kahit hating gabi. Hindi po hating gabi ngayon, araw po ngayon, ano ha? Matindi po itong nangyayari ngayon mga kababayan, sapagkat ito rin po sa kabilang banda naman si Richard Gomez, mukhang masasampahan din ng ethics complaint dahil nga po dito sa pangbibira din niya sa mga balat sibuyas din ng mga media personality. Itong mga media personality mga kababayan, mukhang ano rin, mukhang balat sibuyas din. Gusto lang nila siguro sila lang ang bumabanat. At pag sila nang binanatan, mukhang iiyak din. Di ba mga kababayan? Ayan, at ang matindi pong hindi po matapos-tapos na mga flood control projects na naggalat ng lipana ng bilyon-bilyong pera po, no, na nangyayari sa ating bansa na puro po winawaldas. At ang malupit, nagwawaldas po ang mga princess. Mga Hippopotamus princess, mga kababayan. Ang sabi nga po nila, Nepo baby. Anak ng hippopotamus kayo. Grabe mga kababayan, ano ho? Mapapanood po ninyo, dito lang yan sa BMR channel. Ayan nga po, ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit bago po tayo magtung at diretsuhin po natin ito, panuorin po muna natin ang mga detalye at ang mga lahat po. Teka lang. Bago po pala natin panoorin, ay nakikisuyo po muna ako na paki-like, paki-share ang videong ito. At kung inyo pong mamarapatin sa mga bago pa lang nakabisita, paki-subscribe na rin po, paki-pindot ang notification bell all. Kung mayroon po kayong pang super thanks, pampakape, pindutin nyo po ang thanks button dyan or join button sa baba. Nang sa ganon, manatili po kaming mga independent at mga paprinsipyong vlogger. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. Tuloy-tuloy po natin ito pong banat ni Senator Marcolita sapagkat dito nga pati po itong si Ate Shawe, yung asawa po ni Ate Shawe na ito nga pong si Wow, tubig. Wow, dagat. Yung humigop at nasarapan ng kape, nasarapan ng sabaw na hindi pa sumasayad ang tasa sa kanyang bibig. Yan po mga kababayan, ang atin pong matutunghayan ngayon sa mga ating reaksyon na ng mga video. Panoorin po ninyo itong banat po dito ni Bentol po kay Senator Marcolita or dito nga sa Blue Ribbon Committee. Although wala po siyang pinapangalanan, pero
Maliwanag naman po mga kababayan na mukhang ang pinapasaringan niya po rito ay ang Blue Ribbon Committee. O, panoorin niyo po ito mga kababayan. Walang mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bagos. Wala daw pong mangyayari sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Nako mga kababayan, alam niyo kung bakit niya ito nasasabi? Katunog pala ito dito sa marireveal ngayon ni Senator Marcoleta. Mukhang nagkaroon sila ng parang pagkakaisa mga kababayan. Bakit po natin nasabi pagkakaisa? Ituloy po natin tong video na to. Ay grandstanding at paepal lang ang ilan sa mga senador. Ang media naman, nagpipista. Tuloy-tuloy ang daloy ng balita na para bang may diarrhea sa bibig. Aray ko po, sakit nito Napasama ako sa industriya ng legitimate media. Buti na lang hindi ako sinama sa listahan ng mga ngaw-ngawerong vloggers sa social media. Nakikinita na kasi ng taong bayan na Buti na, hindi na tayo siya napasama sa ngaw-ngawero. Ano bang ginagawa mo? Di mo ngumangaw-ngaw rin naman Ano bang dinadal? Nagdadaldal. Hindi, ibang tawag mo dyan. Hindi yan ngaw-ngaw. Nagdadaldal ka. Isa ka rin mabuti sana kung natahimik ka lang. Di ka nagsasalita, di ba? Daldal ka rin naman ng daldal Ngaw-ngaw ka rin. Anak ng teteng, Walang mangyayari, walang mapanagot, walang makakasuhan. Walang mapaparusahan sa investigasyon ng Senado. Pasintabi na sa mga tulpo natics pa rin mga kababayan. Ako kasi talaga nung araw, bilib na bilib ako dito sa mga tulpo. Pero nitong nakapasok na si Erwin Rafi Tulfo sa pagkasenador, wala na, ipala na talaga tayo. Wala na pala talaga ito. Nakita po natin, nagamit lang po nila talaga ang taong bayan at programa ni Tulfo. Walang na kot sa mga malalaking tao, sa bagay, doon pa lang sa kanyang programa noon Ang kanyang inaction na lang yung away-away lang mag-asawa Yun lang ang kaya niya, yung away-away lang, mga marites-marites lang, di ba? Senado. Wala raw kasing mangyayari sa mga naglalabasang balita sa media. Malulusaw! Malulusaw lang daw ang isyong ito dahil kalaunan masasapawan ng mga sangasangang epekto ng isyong ito. Pansinin niyo. Nitong nakalipas na araw, ang daming mga ngaw-ngawerong politiko nakikisawsaw, nakikiangkas sa issue. Dumadagdag pang ingay ng mga komentarista sa mainstream at social media, sat-sat, pasikat, sa lalim umano ng kanilang nalalaman sa anumalyang ito. Pero ang laman ng kanilang sinasabi, puro epekto ng problema at walang solusyon sa dahilan ng problema. Kaya naman ang mga tao ginagawang pampalipas oras, aliwan, libangan habang nag-i-enjoy na may halong pagkabuisit. Huwag na natin ipagkatiwala sa mga Senate hearing ang sinasabing investigation and aid of legislation. Dapat matuto ang taong bayan na simulan ang pagkilos mula sa ibaba, paitaas. Dapat labanan ng taong bayan ang lahat ng uring katiwalian tulad nitong lintik na Ghost Flood Control Project. Grabe mga kababayan, Mayroon pala silang gusto, na iba naman. At ito pala mga kababayan, i-reveal naman po niya rito at marireveal din doon sa programa nila Senator Marcoleta. Huwag na nating hintayin ang resulta ng investigasyon ng Senado. Dahil ang magiging resulta ng Senate investigation ay recommendatory action lang kung sino ang dapat managot. At kung ano ang kanilang nakitang kakulangan sa batas sa kanilang pupunuan in aid of legislation. Alam niyo mga boss, ang hinahanap ng taong bayan ay pananagutan or accountability. Hinahanap ng taong bayan, may makakasuhan, may mapaparusahan sa ganitong uring kakurakutan sa ating pamahalaan. Umpisan na natin. Umpisan ng taong bayan. Civil society, non-government organization at iba't ibang people's organization at mga simpleng tao. Na ang layunin ay itaas ang antas ng pamantayan ng serbisyo at panunungkulan ng mga public servant.
Manawagan na tayo sa Office of the Ombudsman. Nakapagtataka ang kanilang nakakabinging katahimikan sa isyong ito. Manawagan tayo sa Ombudsman na kumilos pronto. Sabay-sabay tayong manawagan sa Ombudsman na magsagawa ng hiwalay na investigasyon sa pamamagitan ng sariling kusang pag-iimbestiga o motu proprio investigation. Huwag nang antayin ng Ombudsman na magiging resulta ng investigation sa Senate Blue Ribbon Committee dahil magkaiba ang mandato ng dalawa, Ombudsman at Senado. Ang Ombudsman ay may kapangyarihan mag-imbestiga sa maanumalyang ghost flood control project ng Department of Public Works and Highways. Sila ang gumaganap ng mga piskal, hindi ang Senado. Alam niyo mga boss, ang Ombudsman ay pwedeng bumuo ng investigation task force para isabina o ipatawag ang lahat ng mga sangkot at ipasumite ang mga official document patungkol sa mga nasabing proyekto. Ang Ombudsman ang siyang may karapatang mag-imbestiga ng mga sangkot. Isa-isahin natin. Sino-sino ang mga proponent na mga congressman? Sino-sino ang mga padrino na mga kontratistang napangalanan ng Pangulo na dikit sa mga congressman? Sino-sino ang mga kasapakat na mga kontratista ng mga opisyalis ng Department of Public Works and Highways? Kung gagawin lang ng Ombudsman ang kanilang mandato, pwede nilang silipin ang lahat ng papeles ng mga kontratista tulad ng Securities and Exchange Commission registration. Ayan nyo mga kababayan, ano? Ito yung kanyang banat dito kay Senator Marcolita or dito nga sa Blue Ribbon Committee na hindi na daw iintayin, no? At kumilos na daw ang itong Ombudsman at motu proprio. Alam nyo, sana itong ang problema ko lang dito kay Bintol po, ano? Tumakbo siyang senador di ba? What if kung nanalo siya? Di ba? Tatlo na sila diyan. Ngayon pa nga lang hindi siya nanalo, no? Dalawa na ang kanyang kapatid at ang isa diyan yata si Erwin, member din ng Blue Ribbon Committee. What if kung nanalo siya, baka member din siya ngayon ng Blue Ribbon Committee, di tatlo na sila. Ganito rin kaya ang kanyang sasabihin? Ganito rin kaya ang kanyang hindi niya rin kaya hahayaan na dapat magpunta muna ito sa Blue Ribbon Committee at antayin muna kung ano ba ang magiging resulta nito. After all, nag-uumpisa pa lang naman. Bibigyan po muna natin ng pagkakataon na paglingkurahan at mag-perform itong Blue Ribbon Committee. Kasi sabik na po ang taong bayan na sanay na po tayo sa mga nakaraang mga investigasyon na wala pong ibang pinatutunguhan kundi iisa lang po. Ang kalaban lang po nitong administrasyon na ito at ang mga Duterte nga. Doon po nahuhulog lagi ang mga investigasyon lalo na dyan sa Congress. At pagdating naman dito sa Senado, napakalamya na mga investigasyon. Yung binabanggit nitong si Bintol po na motu proprio na mag-imbestiga dito sa Ombudsman, magpa-imbestiga ang Ombudsman via motu proprio. Bakit kaya hindi ito nabanggit at nasabi ni Bintol po noong panahon ng si Tatay Digong ay kinidnap? Yun nga ang sinasabi natin noong pa mga kababayan. Na di ba ga, itong ginawa kay Tatay Digong. Si Senator Marcolita mismo nagsasabi, walang warrant of arrest itong si Torre. Ang gusto ko, sabi ni Senator Marcolita, ipakita mo sa akin ang warrant, hindi po pwede yung cellphone lang. Ipakita mo. Pero maliwanag ito mga kababayan na may paglabag talaga sila. At hindi nila sinunod yung Rome Statute ng ICC na sinasabi dapat idaan dito sa local court which is Philippine court. Lahat ng mga ito, bakit hindi mo ito napansin, Bintol po? At sana nung pa lang, nasabi mo na, oy, Ombudsman, Department of Justice, lahat kayo dyan, motu proprio, mag-imbestiga kayo kung tama ba ang ginawa dito sa ating citizen ng ating bansa. Huwag mo nang sabihin Pilipino yan, huwag mo nang sabihin Presidente yan dati. Kung ang mga kababayan nga nating mga OFW, di ba? Yun ang madalas content ng kapatid mong si Raffy Tulfo.
Dahil doon nagbabiral mga OFW na minamaltrato ng mga amo, di ba? Nakakasuhan doon. Na di ba? Pilit niyong talagang pinapabalik. Yung mga nagkakabit dito ng asawa, yung kakabit doon, pinapabalik niyo. Yun ang content ng mo eh. Hanggat maaari, yung mga Pilipinong ordinary, yung mga OFW, ay pinapabalik dito sa Pilipinas. Kahit na ang nangyayari ay nakakasuhan, nagkakasala, kinapatunayan hindi. Basta Pilipino ka, OFW ka, may concern tayo, di ba? Motu proprio concern bilang isang Pilipino. Kapwa natin, kababayan. Ito si Tatay Digong, maliwanag, pangkikidnap, wala ka man lang nababanggit na motu proprio. Yun lang naman ang maano ko sa'yo, no? Para bagang kayo, namimili lang kayo kung sino ang gusto ninyong anuhan. Pero maliwanag sa sikat ng araw, wala kaming naasahan sa inyo. Puro parehas din kayo eh. Sinasabi mo, para bagang nagmamagaling ka, para bagang walang patutunguhan itong Blue Ribbon Committee. Hindi pa naman natin susubukan si Marcolita eh. Kung paano magtrabaho eh. 'Di ba? Hindi siguro ito katulad si Marcolita kay Senator Amy Marcos na pagkatapos ng investigasyon diyan sa Senado, walang napala. Okay, tama. May nagkaroon ng investigasyon pero nasa ng record. Hinihingi ni Atty. Kaufman para sana magamit doon bilang ebidensya na patunay na mayroong talaga kayong ginawang lapses dyan sa pag-kidnap ninyo kay Tatay Digong. Pero hindi nyo may paliwanag sino yung nag-sponsor. Kaninong eroplano yung ginamit. Sinong nagbayad noon. Kaya sinasabi ninyo hindi kayo nakikipagtulungan dahil wala tayong jurisdiction sa ICC. Itong mga ito maliwanag pa sa sikat ng araw. Diba? Tapos ngayon magsasalita ka, sasabihin mo, huwag na nating entayin itong sa Blue Ribbon Committee. Ano yun? Napakagaling mo magsalita pero wala naman kayo sa gawa. Nung panahon nung mayroong isang Filipino citizen, dating Pangulo, na dating ang pamilya ninyo, lalo na yung kapatid mong babae, di ba? Isa rin kayo sa mga nakinabang sa panahon ng Duterte administration. Yun man lang eh. Hindi na yun kung tutuusin. Basta Pilipino ka, maliwanag naman eh. Illegal ang pagkakadala kay Tatay Digong sa dahig. Mismo yung ICC Rome Statute nila nagsasabi dapat idaan sa local court. Sinong nakakasakop? Dinaan ba ninyo sa local court? O dinaan nyo lang sa headquarters ng Philippine Villamor Air Base? Wala namang korte doon. Airbase yun eh. Bakit wala man lang sa inyo nag-suggest na mag-conduct tayo ng motu proprio? Wala kahit isa sa inyo. Sana tulpo kung talagang totoo kayo, kung talagang nagmamalasakit kayo para sa taong bayan. Hindi tanong ka rin sana, what if kung sa inyo naman yan pamilyang gawin? Papayag din kaya kayong mga tulpo na mayroong gano'n? Hindi, nagtatanong lang naman ako, di ba? Kasi para ba ang dating naggagaling-galingan tayo, naggagaling-galingan kayo, sabihin mo, di ba? Parang inaano mo pa, mabuti na lang hindi kasama sa mga vloggers na nagdadaldal. Ano ba ang ginagawa mo? Di ba vlogger ka rin naman? Di ba nagngangaw-ngaw ka rin naman? Same-same lang naman tayo rito eh. Pero pagkakaiba lang natin, kami, nananatili kami sa aming mga prinsipyo. Yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun, Pero yun daw siguro ang paipal. Sabi ni Senator Marcolita, tungkol doon sa lalaki na kasalamin. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Sa pagdinig naman kasi dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics eh. Yun ang sinasabi ng isang taong nakasalamin na hating gabi na yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Di ba? Ayun, Pero sa inyo, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang pahayag na tinutulan nyo yun eh. Parang pinalagpas nyo na lang. Ay, ako naman lahat ng gustong magpahayag, kasi naitanong mo lang kung nasa tuntunin ba yun. Sa tuntunin, hindi ganun. Hindi papayagan yung ganun. Kaya lang, may pagkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalong-lalo na, matatanda na sila ron. Ako naman, sabi mo nga, transfer lang. Bagong transfer lang ako di ba? Kasi, kaya ako naman naitanong yan, Jensen.
para kasing... ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon na, parang ang gusto nila, the privilege speech, parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ng subject. Na pareho din ng... Hindi ba? Katulad dito, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, alam mo ito, si Senador Francis Pangilinan ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo sabihin, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Commission 2 ganon. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para... Tingnan niyo mga kababayan, sinasabi ni Pangilinan na isa ring senador, mas maganda siguro magpatayo na rin tayo ng Independent Commission. Si Tulfo naman sinasabi kanina civil society. Parang tumutunog mga kababayan. Parang nagkakatugma-tugma itong mga ito, di ba? Samantalang itong si Pangilinan, di ba member din yata ito si Pangilinan dyan sa sa Blue Ribbon Committee? Para yung flood control project ay imbestigahan na natin ng Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? Tapos nakita lang bukang masasapawan tayo. Magtayo rin tayo. Yung una, naglagay ng mga plano-plano. Tapos ito yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Ito po, minungkahi ni Pangilinan na pangunahan ng komisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. At isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, hindi lang plano ang nilatag meron pang detalye, di ba? Kung ano yung... So, bukod na investigating body ito? Ito, independent body na ito. Sen, mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka magugulo, mag-conflict. Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basan ay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang... Diba? Iniinsulto daw si Senator Marcolita nitong si ang ibig sabihin, tinanong siya dito, anong ibig sabihin nito? Iniinsulto niya ako, sabi ni Senator Marcolita. Tama nga naman, member siya ng Blue Ribbon Committee, tapos magsasuggest siya ng ibang Para ka lang din si Bin Tulfo, di ba? Na sinasabi ni Tulfo, ang ombudsman na daw. Wala namang problema yun kung gumawa ang ombudsman. Dapat lang din naman, no? Pero kaya lang ngayon, wala di ba? Ang ombudsman ngayon, wala pang ombudsman ngayon, Pinag-aanohan pa, pinagpipilian pa, pero mamaya mga kababayan, dito po sa video ito, mukhang tapos na yung pangarap ni ombudsman ni Buying, mga kababayan. Kasi nakausap pala ni Senator Marcolita itong si Marcos Jr. Sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee. Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman
anong tawag doon? Hindi nakakasira, nakaka-insulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate. Di ba, Sen, sa tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkakaintindi ko dyan. Iniinsulto niya ako eh. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Na chairman ng Blue Ribbon Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa baka ayawan ng taong bayan yan eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag-oobserba, Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo dyan. Sabihin nyo na lang, aalis na po ako, chairman ng miyembro ng Blue Ribbon Committee. Wala pala kayong tiwala eh. Talagang medyo, kaya ako nasasabi, yun ang aking pakiramdam. Opo. Katatransfer ko pa lang. Isang araw pa lang ang ginugol ko sa pag-imbestiga. At kung titignan mo sa lawak ng problemang talagang haharapin mo at iimbestigahan mo, hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakakaisang araw ka pa lang, sasabihin niya, nagpo-propose siya ng isang independent investigative body. Anong ibig niya sabihin? Nakaka-insulto nga talaga yun, Sen. Anong ibig niya sabihin? Di ba? At ang ilalatag pa niyang, i-recommenda pa niyang mga pangalan, dating ombudsman Conchita Morales. Hindi ba niya alam kung ano, yung ombudsman talagang katakot-takot ang corruption dyan? Pagkatapos sasabihin niya, sabihin nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis at walang corrupt dyan. Ako diretsahan ako eh. Lalo na partikular nung panahon. Kay Secretary Babe Singson, wala akong dyan. Hindi ko naman talaga siya kakilala. Maaring makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Kaya lang, pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang una best dito na, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Diba? Sa second ko, yung statement hindi na lamang yung committee niya ang ayusin niya kasi nagpapakadalubhasa siya na ayusin niya yung agrikultura ng ating bansa. Okay ako doon. Sapagkat ang dapat mong tulungan ay yung mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Anong gagawin mo ngayon? Napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na nabebenta yung kanilang mga palay sa halagang kikita sila. Isip-isipin mo, anong kalagayan ng agriculture sa bansa natin ngayon? Kung tawagin subsistence farming. Subsistence farming. Alam mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka ka para mabuhay ka na lang. Wala ka nang may bebenta para sa ganun kumita ka. Ito pambuhay na lang ng pamilya mo. Ito yung kaawa-awang kalagayan ng agriculture sa ating bansa. So survival yan, Sen, pagkaganyan. Pagkatapos siya yung kumuha ng agriculture. Ang una mong tingnan ngayon, kung talagang pinuntahan niya yung buong Pampanga, sige. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Yung hindi nabilad. Yung nabilad, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad. Ayan mga kababayan, mukhang ibang issue na po yan. So ayan nga po, mapapansin pa natin dito kung paano pong sinagot ni Senator Marcolita ito pong mga pahasaring ni Bintol po. At ito nga pong si Kiko Pangilinan, si Wow Dagat. Ngayon mga kababayan, ito daw po si Marcolita, Senator Marcolita ay nakausap si PBBM. At mga kababayan, mayroon po siyang ibinunyag po dito patungkol po sa kanilang pag-uusap. At ang pangarap ni Boyeng Rimulya ay maglalaho na po talaga dito mga kababayan. Base po dito sa sinabi ni Senator Marcolita ay mukhang wala na po sa si Boyeng sa pagpipilian. Panoorin po ninyo ito mga kababayan ang kwento ni Senator Marcolita patungkol po sa pagkikita nila
ni Marcos Jr. Ito po yung video. Nasaan na ito? Ito yung mga kababayan, ha? Kaya ko lang kinukwento ngayon para malaman ng taong bayan na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na wag mo kong... Teka mga kababayan, ito muna isa. Ito muna isa. Panoorin niyo muna itong isa. Pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. Naku mga kababayan, ayan na oh. Sabi ni Senator Marcolita, Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. Ha? Tandaan po ninyo, mayroon po siyang itinuro at kausap po niya rito si Pangulong Marcos Jr. mismo. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan siya, no? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo eh. Yung pala. Okay, Para yung mga taong nagdududa. Yan, nako. Mawalan na kayo ng duda, sinasabi ko na. Nako. May dumating na tumabi sa akin. Opo. Mr. President, mabuti dumating ito kako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi, basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi, ano? Ayan ha mga kababayan ha, basta gusto kita kaysa doon sa 17. Sino ba yung 17 na yun mga kababayan? Di ba kasama doon si Boying Remulla? At yan mismo sinasang-ayunan ni President Marcos Jr., kausap nila, kaharap nila itong sinasabi ni Senator Marcolita na bukod pa doon sa 17 na gusto niya na maging ombudsman. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit siya dapat maging ombudsman? Opo. Ganito kasi ako. Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya may kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako, Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Ako, seryoso ako eh. Ang Pangulo, sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply eh. Wala sa pag-review ng JBC. Hindi ka ako problema yan. Halimbawa ka, kung may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, i-open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun mga kababayan. Wala po siya, hindi po siya nag-apply. Ngayon, sabi naman niya, kung sabihin ng Pangulo, na wala akong gusto dyan, sige, mag-another ulit kayo, mag-sit ulit kayo, di pwede ka na, sabi ni Senator Marcolita. Ibig sabihin mga kababayan, tapos na po ang pangarap ni Boying Remulla na maging ombudsman. Mayroon pong napupusuan, ito pong si Senator Marcolita na karapat-dapat na maging ombudsman at mukhang makakatulong po dahil isa nga pong Blue Ribbon Committee ang hinaharap ni ang chairmanship na hawak ni Senator Marcolita. Kumbaga, magko-combine po ito at magtutulungan po itong dalawang ahensya ng ating gobyerno para mapanagot po, lalo na ito ngayong mga sangkot dito sa flood scam control. Mga kababayan, ng mga projects na ito na napakaraming bilyon-bilyon, halos abot na po ng trilyon eh. No? Nako, maganda po ito mga kababayan. Tapos na ang pangarap ni Boying Remulla para maging ombudsman. Ito may karagdagang pang kwento si Senator Marcolita tungkol dyan sa pagkikita nila ni Marcos Jr. Hindi. Nandun ako. Kami dalawa nag-usap. Yan. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso. Siya nga nagbigay sa akin ng ng USB.
O para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Nako, mabigat pala ito. Seryoso pala talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam nyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Opo. Kasi yung mga iba dyan po, hindi kasi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Yun ang mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman nagsasabi ng totoo si Kong, hindi totoo. Tanungin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Naku, mga kababayan, may ibinigay na si Marcos Jr. na USB dito kay Senator Marcolita. Lagot, ano USB yun mga kababayan? Ano? Ito na kaya yung inaantay ng taong bayan mapanood. Di ba may video dati na singa parang kumakalat mga kababayan? Ano kaya yung video na yon? So ayan nakausap mismo ni Senator Marcolita itong si Marcos Jr. at mayroon po siyang sinuggest na magiging ombudsman at wala po doon sa 17. For shortcut, wala si Boying sa pinagpipilian or sa gusto ni Marcolita. At mukhang sang-ayon si Marcos Jr. dahil sinabi niya, sinabi ng ang sagot ng taong yon, hindi po ako nakapag-apply. Ay, madali yan, sabi ni Senator Marcolita, kung sabihin ni BBB, wala akong napili dito, o mag-another kayo ng set, pwede ka na yun. Nako, naglaho, shock na dito si Buyeng nyo, mga kababayan. Eto na. So, nako, ang ganda po nito, mukhang yung mga nag-iisip-isip dyan, mga natatakot dyan na baka si Boying ang maging ombudsman ay magtiwala na lang tayo dito kay Marcolita, mga kababayan, dahil nakausap niya na mismo itong si Marcos Jr. So maganda pong development yan kung nagkataon, mga kababayan. Magandang development ito kasi hindi po talaga maalis sa isipan at agam-agam po ng taong bayan na medyo hindi po magkakaroon po ng kulay pag si Boying po ang maupo bilang ombudsman, di ba mga kababayan? So, sino kayo? Hulaan nyo nga mga kababayan, sino kaya yung napupusuan ni Senator Marcolita na mukhang sinasang-ayunan po ni PBBM? At ano kaya yung laman ng USB na ibinigay kay Senator Marcolita ni Marcos Jr.? Nako, nakaka-excite po itong aabangan natin sa mga susunod na mga araw. Itong pangyayari sa ating bansa ngayon, mga kababayan, dahil parami po ng parami ang nagiging usapan patungkol po dito. No? Okay. Flood control project pa rin, mga kababayan, ang ating pag-uusapan. This time, mukhang umiinit po ng umiinit. Ito pong si Congressman Pulong Duterte ay naglabas na po ng mga ebidensya at mga katunayan na talagang wala pong wala pong anomaly diyan sa Davao tungkol sa flood control. Panoorin po natin tong video na ito, mga kababayan. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha dahil sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman, magkano ba ang pondong nakuha ni Congressman Pulong nung congressman siya nung panahon ng kanyang father? Magkano po yung nakuha? I-reveal niya kung magkano, kung saan ginamit ang pondong yan, kung paano ginamit yan, kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project, at kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad, hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila congressman.
Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Silipin nga natin mga kababayan ang flood control dito sa Davao para makita po natin kung ano ba ang hitsura ng mga flood control dito sa Davao na sinasabing mga mayroon din daw mga anomaly, hindi umano ayon dito kay Abante. Parang kasi nagpapasaring siya mga kababayan eh. Tingnan na natin kung ano bang hitsura ng mga flood control dito sa Davao. Ito mga kababayan, mayroon pa akong video nakita dito. Ito po Yan. Alright, andito tayo ngayon. Ito po mga kababayan ay pinapakita po mismo sa Davao City. Parang napuntahan ko na itong lugar na ito. Kanal pa lang po ito mga kababayan pero tingnan nyo po. Sa may Barangay 22 Dasi. Ito ay situated or sakop ito sa Poblacion District. And District 1 naman para kay Pulong Duterte or Paulo Duterte sa mga nagtatanong ko dyan kung kumusta. Ayan, District 1 po ito. Ito po yung kay sakop ni Congressman Pulong Duterte. Marami na dyan sa inyo panigurado ang curious ngayon kung totoo nga ba na itong si Paulo Duterte, si Congressman si Pong Pulong ito sa Davao City. Talagang tunay ba na meron siya mga flood control projects or baka mga mga ghost projects. Ito na po yung kasagutan. Kumbaga isa lang to sa mga napakaraming mga flood control projects namin dito sa Davao City sa District 1. Oo nga pala sa mga hindi nakakaalam just in case marami dyan mga taga Luzon, Visayas in some part of Mindanao na di panapot ang Davao or walang masyadong kabisado sa Davao City. So Davao City alam naman natin na pinakamalaking syudad po yan sa buong Pilipinas in terms of land area, and pangatlo naman na may pinakamaraming population next to Quezon City in the city of Manila. So meron kaming nasa mga 1.8 million ang NSO yan na data like 2024 yata or something ganun. Pero ano siya, marami na yan so 1.8 million so consist of ano siya, hinati yan talaga, hinahati siya sa tatlong congressional district so mga district mga congressional district na representative so like mga 1500s or bago pa man siguro sinilang ang tao sa mundo. Ito ay ano na to, talagang daluyan na to ng tubig, which is alam natin na hindi yan pwedeng galawin kasi marami naman tayo mga nakatunayan na may mga dating kanal, daan, ilog, sapa ginawang flatlands, kaya ang nangyari every time na may mga malakas na ulan talagang binabaha ulit yun, nababak na. Ayan mga kababayan, ang nakikita nyo po dito sa video ay kanal pa lang po yan Diyan po yan sa Davao at nakikita nyo naman kung gaano po ito kaayos Gaano po ito mga kababayan katibay dahil wala ka pong makikita diyan na mayroon pong bumabagsak Kanal pa lang po ito hindi pa po ito yung mga malalaki na mga katulad ng mga malalaking project na nakikita natin na yung kung hindi giba wala, di ba? Itong mga ghost flood control projects. Or kaya yung mga wasak, warak, o kung tinangay na ng baha. Ito, tingnan nyo pa itong isang video. Ayan mga kababayan, ayan, Yan ay sa flood control project yan sa Davao. Davao City Flood Control Project. Ayan mga kababayan. Ano pa ang inyong masasabi dyan? Matibay ba? Mayroon ba dyan na warak na po? Sa nakikita nyo po sa video mga kababayan, mukhang luma na itong video, Luma na itong, luma na itong itong makikita ninyong pader nitong di ba? Mukhang luma na siya kasi mukhang maitim na, so ibig sabihin, matagal-tagal na yan, matagal-tagal na yan mga kababayan. Mayroon pa rito tayo makikita, ito pa, may makikita pa tayo. Asan na yon? Ito pa, Ayan mga kababayan, Tingnan nyo sa Davao po ito mga kababayan. Post po ito ni Jason Sa. Sa Davao po yan mga kababayan, asan pa ba? Ito yung sinasabi ko. Unsa man, mangita yapon mo project sa among tatay. Kanigang flood control. Tanawan ninyo. Napakakinis mula noon hanggang ngayon. Duterte pa rin. Yan, nakadeta diri sa may Bolton. Saman, mangita pa mo? Sinaw kayo na, baga pa kayo siminto. Di ba? Mo na nagawa, mo na klaro. Di ba? Nay project, nay nakita. Dili kayo ghost project. Unsa man, mangita yapon mo. Yan mga kababayan
Maliwanag po yan na pinapakita dito na project ni Tatay Digong. Yan yung mga tinatanong siguro ni Abante. O ngayon, Abante, ano na? Mayroon pong mga magagandang nagawa na matitibay pa. Hindi lang basta mga nagawa, kundi matibay talaga na pagkakagawa. So, ikaw, ano ang may papakita mo, Abante? Ito ang may papakita mo. Ito yung may papakita mo sa iba't ibang mga lugar sa Metro Manila. Ano? Asan na yung mga lugar, iba't ibang mga lugar sa Metro Manila? Ayan, no? Oh. Hindi pa rin ito sa Metro Manila, sa Pampanga ito. Dente sa Arayat, Pampanga, laban sa baha, ang slope protection o retaining wall na ito. Oh, di ba? Taga-Arayat, sino ba yung congressman kahapon na umalis na ng bansa? Sa gilid ng ilog. Ang halaga nito, halos 100 milyong piso. Ang laki, mga kababayan, Arayat nga ito. Yan ang bundok ng Arayat yata yan, no? O ano yan? Yung bundok na yan? Ayan, no? 91 milyon. Pero wala pang 1 taon mula nang gawin ito. Grabe. Bakit biglang gumuho ang flood control project? Oh. Ayan. Lawan niya po Melyari. Ay delikado na. Kasi naya kami sa bakit ang kulot. Nepong kalalam. Wag nepo ining bakal gagawan do. Ay muya pa pong crack. Balang kayo mamakbong niya pa po siguradong magtuwagyarin po ini. Kaya mga residenteng nakatira sa gilid nito, kinailangang lumikas dahil sa panganib. Grabe. Ali na kayo pa matutod ken, delikado. Grabe, warak-warak, no? Tapos dito, crack na crack nyo. Ang bahay mo na dito sa gilid, nakakatakot, Ibang-iba dito sa flood control ng Davao, matagal na to, no? Yan, halos 1 taon pa lang tatapos yun, ha? Ito, sa tingin nyo mga kababayan, ilang taon na kaya yan? Di ba? Matibay pa rin itong paggawa ni Tatay Digong, Oh, di ba? Yan ang mga mo, Abante. Diyan ka mag-focus kasi kitang-kita na eh. Oh, hayaan mo, darating din sa distrito mo ang investigasyon dyan, ha? Di ba? Dahil dyan, itong mga mamaya, bago mo natin puntahan yung nagbiyahe na tumatakas na yata mga taga-DPWH mga kababayan, dahil dyan, si Richard Gomez ay mukhang nagre-react din mga kababayan, itong Congressman Richard Gomez. Nako, dati inaangakan natin dahil sa pagdidepensa niya doon sa tophang ni Tatay Digong dahil nga nakatulong nga yun sa ating bayan. Ay ito ngayon, mukhang mukhang rin siya dito, maingay din siya dito sa mga nangyaring flood control, Mukhang nasasaktan ng kanyang rito. Panoorin natin itong mga kababayan na video. Yeah, absolutely. Absolutely. I encourage you to bring it before the Ethics Committee here. Nako. Hindi lang pwede mga ganun. No, I mean, you are asked to explain something. You're a legislator. You explain. No? Kaya tayo naging legislator dahil tingin ng tao marunong tayo magpaliwanag, tapos yung ganyan na personal na napakalinaw na kailangan may paliwanag, hindi niya gagawin. And then if you compound the issue by insulting people, hindi maganda talaga yun. No, I think the Ethics Committee should brought into that. Hinikayat ni House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno ang mga apektadong media practitioner na maghain ng reklamo sa ginawang matinding akusasyon at paglalantad ng kanilang personal na impormasyon sa social media ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Nag-post sa kanyang social media page si Congressman Gomez ng screenshots ng mga mensahe ng ilang kawani ng media para kunin ang kanyang panig sa issue ng isang flood control project sa kanyang distrito. Ito ay matapos ipahayag ni Matag-Ob Leyte Mayor Bernie Tacoy sa isang social media post ang limitado umanong suporta ng kanilang district representative sa gitna ng kinakaharap na suliranin sa baha at pagkasira ng isang flood control structure sa kanilang lugar. Pero sa post sa social media ni Representative Gomez, iniuugnay nito ang hiling na panayam o komento sa kanya ng media na umano'y media spin o pagbaluktot o pag-frame ng balita. May pagkakapareho rin umano ang tanong sa kanya na tila mayroong nagkukumpas at kinastusan. Posted ni Gomez sa social media ang mismong mensahe ng ilang kawani ng media, pangalan ng iba sa mga ito at contact numbers.
Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, posibleng paglabag ito sa Data Privacy Act at isang hakbang na naglalagay sa panganib sa mga kawani ng media. Mariinding paalaala ng organisasyon sa Leyte Representative, trabaho ng mga mamahayag ang magtanong at pabor pa nga ito para sa kongresista na kinukuha ang panig kaugnay ng issue sa kanilang distrito. Dagdag pa ng NUJP, kung ayaw magsalita ni Gomez tungkol sa issue, maaari naman itong mag-no comment na lang o kaya ay wag nang mag-reply nang hindi nagpapahiwatig ng masamang intensyon o naglalantad ng pribadong impormasyon na mga kasamahan sa media. Dismayado naman ang ilang kapwa kongresista ni Gomez sa naging aksyon nito. Git pa ng mga ito, posibleng maharap sa ethics complaint si Gomez kung may maghahain ng reklamo. If a particular government official is being asked on whether or not they have an involvement on a particular matter, it's just a simple question of responding to whether yes, we are involved in this particular matter or no, we are not involved in this particular matter. I don't think... Ayan mga kabayan, ito nga si Richard Gomez, congressman, ay mukhang mapapatalsik yata dahil sasampahan siya ng mga media yata dito. Hinihikayat ang mga media na magsampa ng ethics complaints laban dito kay Richard Gomez, mga kababayan, dahil nga po sa nag-post itong si Richard Gomez na nandoon ang mga pangalan at mga contact number nitong mga media practitioner. Nako mga kababayan. Nako, talagang nagsasabayan itong mga issue na ito. Ano bang inyong masasabi, mga kababayan, dito sa ginawa ni Richard Gomez? At anong masasabi nyo kay Congressman Richard Gomez sa puntong ito, mga kababayan? Comment nyo dyan sa baba. Samantala, nako, ito pong mga DPWH kahapon ang ating video ay itong congressman, Tidong Gonzales nga, nakita natin na paalis ng bansa. Sino naman kaya itong mga paalis, mga kababayan? Panoorin niyo po itong video na ito. Nako, nag-aalisan na sila, naglalayasan na, mga kababayan. Ito talagang hirap no? Sa ating bansa, pag may pera ka, madali lang tayo makalayas kaagad Pero tayo, ng mga pera, nako, pahihirapan tayo sa immigration. Hindi tayo basta-basta agad makakalusot. Itong mga ito, private, private plane pa, di ba? Naku, man talagang galing. Ulo sakop ng lifestyle check sa buong ehekutibo at handang maglabas ng kanyang salin o listahan ng mga ari-arian at utang ayon po yan sa palasyo. Panawagan ng ilan, alisin na kasi ang patakaran ng ombudsman na pumigil sa basta pagsasapubliko ng mga salin. Nakatutok si Joseph Moro. Bawal lumabas ng bansa ang mga opisyal at empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH hanggang Nobyembre, maliban kung kailangan bumiyahe abroad para sa mga urgent medical reasons. Bakit hindi kasama ang congressman? Ano nyo rin? Kasi lahat nila naku-question dito DPWH at yung mga contractors, lahat sila, pati mga congressman. Yung mga nasasangkot dito. Yan ay para mas mapadali ang investigasyong ginagawa sa DPWH. I want everybody to be on board. We are in the process of these mga ongoing investigations from all sectors. Kailangan ko lahat ng mga tao dito na should be available. Ang pagsuspinde sa mga biyaheng pa-abroad ng mga opisyal at empleyado ng DPWH ay sa harap ng iniutos na lifestyle check ng Pangulo sa mga posibleng may kaugnayan umano sa mga maanumalyang flood control projects. Kahapon sinabi ni Bunoan na handa niyang buksan ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN. Ngayon, sabi ng Malacanang kahit ang Pangulo, ganun din. Ang SALIN ay deklarasyon ng mga ari-arian, utang at kabuang yaman na taon-taong isinusumite ng mga nasa gobyerno. Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. Kasama po sa lifestyle check. Pagka po nagkaroon lifestyle check, mauna, mahuli man ang Pangulo, kasama po yan. Pero sino? Yung pa-drug, isama mo na rin pa hair follicle drug test, Madam Claire. O ang gagawa nito? Kasama sa naunang binanggit ng palasyo na pwedeng gumawa nito ay ang mga departamento mismo, ang Bureau of Internal Revenue na gumagawa na nito at ang Ombudsman. Ngunit ang Ombudsman po ay isang independent constitutional body at kung ano man po ang kanilang magiging proseso or mechanics patungkol po dito, nasa Ombudsman na po yun. Ang ilang mga kongresista sinabing ang Ombudsman nga ang dapat mamuno sa lifestyle check pero dapat daw ay bawiin muna ang polisiya ng Ombudsman na kailangan munang pumayag ang may-ari ng SALIN bago isa publiko ito. I do not think there is anything kasi in the law that prevents a SALN document from being
given to the public. Since the public office is a public trust, all documents that you submit in order to get into that public office should also be public. That particular deep dive should be undertaken by the Ombudsman. Sila talaga. Dapat nga ilabas, pati kayo mga congressman. Nagkakaisa kayo manawagan dyan, di ba? Bakit hindi nyo ilabas ang salin ninyo? Kayo-kayo rin dyan eh. Ako man dito sa kay Auntie Claire. Di sama nyo na rin, kayo rin mga congressman para lahat-lahat na mga senador, wala nang puro parehas naman kayo dyan mga public servant, diba? Public trust, diba? Kung naniniwala kayong may trust kami sa inyo, ibigay ninyong trust namin, ha? Pakita kayo ng ng inyong mga salin. Ito na mga kababayan, ng mga prinsesa, ito na tingnan nyo to. Tingnan nyo to. Anong ginagawa nito? Teka, tanggalan natin ng music. Dapat bang idamay ng taong bayan si Gia Alonte? Ito daw, anak daw nito, Gia Alonte, anak ng Binyan Mayor. Bakit kailangan idamay? Ano ba ito? Wala naman siguro siyang kasalanan. Ano kaya ang nararamdaman ni River ngayon bilang GF? Hindi ko alam yan mga kababayan, basta nakita ko lang po yan, no? Nakita ko lang po yan. Ito naman, sino naman ito? Luxury in your hands. Blood water for your heart. It's so beautiful. Yan. Ito din, nito mga kababayan. Kasi di ba mayroon naka-jet na, no? Isang anak ng malaking, mayaman na kontratista. Ayan, di ba? Sarap ng buhay nila, no? Ang sarap ng buhay nila, mga kababayan. So, ayan. Ayan, anong sa tingin ninyo? Dapat ba? Tingnan nyo na lang mga kababayan kung karapat-dapat ba. We want to make it clear that we have never stolen a single piso from the public. Every action we have taken has been with the intention of serving the people and upholding integrity in all our dealings. Okay. Sige, mayroon palang ganyan na sinasabi itong mag-asawa, no? Na talagang maayos sila, wala silang problema dyan. Sige, sagutin nyo na lang yan. Paliwanag nyo lahat kung bakit ganyan nagiging mga project, no? Kayo ba ay wala ba kayong depekto ang inyong mga project? Sagutin nyo lahat yan para magkaalaman. Ipaalam nyo sa taong bayan, huwag kayong mahihiya. Ha? Huwag kayong mahihiya. Ipaalam nyo sa taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari dyan. At kung mayroon lulutang na whistleblower para dito at para tumayo na testigo, siguro mangyayari dyan pwede kayo mismo na mga kontraktor. Kasi hindi po pwedeng walang managot dito, mga kababayan. Biruin nyo, halos trilyon na po ang perang binadget dyan sa flood control na yan. At buong Pilipinas halos apektado dito. At halos lahat ng mga Pilipino ay apektado talaga dahil pera ng bayan, inutang pa ni BBM yan, pinagbintahan pa ng Taliano Gold at saka yung Maharlika Investment Fund, nasaan na? Kinuha pa yung sa PhilHealth, nasaan na rin yun? Itong mga perang ito, dapat ipaliwanag ninyo, kaya dapat lang na ipakita ninyo kung saan ninyo nagastos at dapat lang ipakita ninyo kung talagang tama ang inyong mga proyekto, mga kontraktor kayo, ipakita ninyo kung sino yung may mali dito. Para magkaalaman na talaga. Kung hindi talaga kayo nagkulang, wala kayong kasalanan, hindi panindigan ninyo. Ipakita ninyo ang inyong mga ebidensya at sabihin ninyo si ganito, si ganon, kung sinong may mali. Kasi hindi po pwedeng walang may kasalanan dito. One thing is for sure mga kababayan, mayroon po talagang may kasalanan dito. It's either contractor, it's either sa DPWH, it's either sa mga congressman or mga senador. Pili na lang kayo mga kababayan kung saan kayo, no? Senador ba ang may kasalanan dito? Congressman ba ang may kasalanan dito? DPWH ba ang may kasalanan dito? Mga contractors ba ang may kasalanan dito? O yung presidente ba ang may kasalanan dito? O all of the above or none of the above? Pili na lang kayo dyan. Kung ano man ang inyong pipiliin mga kababayan, huwag po kayong mahihiya. Paki-comment nyo po dyan sa baba ng comment section at atin po yan babasahin. Pag-uusapan po natin ang inyong mga opinion at reaksyon patungkol sa bidyong ito. Maraming salamat muli kung nakarating ka dito sa ating dulo ng part ng video na ito.
paki-comment mo kung taga saan ka rin, kabayan, para ma-shoutout ko naman at makita po natin kung hanggang saan nakarating ang ating video. Maraming salamat muli, Pilipinas, as always, God first. Bye-bye!